Hinabol ni Frank Castle ang dalawang bikers na nagdudulot ng gulo sa lungsod. Pinaputukan nila ang kanyang sasakyan, ngunit iniwasan niya ang mga putok at ibinaba ito. Ito ay nagpapakita kung sino siya. Isang dating nangungunang US Marine na ngayon ay nanguhuli ng mga kriminal matapos ang pagkawala ng kanyang pamilya. Di nagtagal, tumungo si Frank sa isang gusali sa tabi ng headquarters ng pinuno ng gang. Ang kanyang layunin ay wakasan ang buhay ng pinuno at itigil ang mga krimen ng gang. Mula sa rooftop, tinutukan niya at binaril ang pinuno, na nasa loob ay nagsasaya sa mga babae. Samantala ang abogado ng leader ng gang, na nasa loob ng pampublikong banyo. Natanggap niya ang nakakagulat na balita na ang pinuno ay pinatay. Determinado na mahanap ang pumatay, halos wala siyang oras upang mag-react bago pumasok si Frank sa silid at atakihin siya. Hinihingi ng abogado na malaman kung sino si Frank at kung bakit niya siya pinupuntirya. Malinaw na sinabi ni Frank na pinatay niya ang pinuno at plano rin itong patayin. Ang abogado ay humihingi ng awa, na nanunumpa na hindi na siya muling magtatrabaho para sa mga kriminal. Hindi pinansin ni Frank ang kanyang mga salita at ipinagpatuloy ang pambubugbog ng walang pag-aalinlangan. Pagkalipas ng 6 na buwan, nagtatrabaho si Frank bilang isang construction laborer. Pinipigilan niya ang kanyang sarili, iniiwasan ang pakikipag-ugnayan sa iba, at itinatago ang kanyang nakaraan bilang isang marine. Sa gabi, bumalik siya sa kanyang inuupahang silid upang magpahinga. Sa umaga, nagising siya mula sa isang panaginip tungkol sa kanyang yumaong asawa at bumalik sa construction site. Pagkatapos ng kanyang shift, umupo siya sa rooftop habang iniisip ang mga susunod na mangyayari. Sinubukan ng isang bagong manggagawa na nagngangalang Max na magsimula ng isang pag-uusap, ngunit pinutol siya ni Frank, sinabing hindi niya kailangan ng mga kaibigan. Hindi nagtagal, nakilala ni Frank si Curtis, dating kaibigan mula sa militar. Laking gulat ni Curtis nang makita siyang buhay dahil naiulat na patay si Frank. Ipinaliwanag ni Frank na ang kanyang kamatayan ay ginawa upang takasan ang kanyang mga kaaway. Tinanggap ni Curtis ang katotohanan at bago umalis, binalaan siya ni Frank na huwag ibunyag ang kanyang sikreto. Samantala, gumugugol ng oras si Max sa pag-inom kasama ang ibang mga manggagawa sa isang bar. Kabilang sa kanila si William, isang kalbong lalaki na bigo sa kanilang mababang sahod. Iminumungkahi ni William ang pagnanakaw sa isang mafia boss na madalas na naglalaro sa isang malapit na basement. Kinabukasan, mas marami siyang pinag-uusapan tungkol sa plano sa trabaho. Nag-overhear si Frank, ngunit nang mapansin ni William, binyantaan niya itong papatayin kung magsasalita siya. Hindi sineseryoso ni Frank ang banta at lumayo. Habang papalapit ang pagnanakaw, kinuha ni William si Max na may pangako ng bahagi sa pera. Sumasang-ayon si Max, desperado sa pera. Nang gabing iyon, sumugod ang grupo sa lunggan ng pasugalan. Binugbog nila ang isang bantay, itinutok ang kanilang mga baril sa boss at sa kanyang mga manlalaro, at pinilit si Max na kolektahin ang pera. Binalaan sila ng amo ng mafia na nakakagawa sila ng isang mapanganib na pagkakamali, ngunit hindi siya pinapansin ni William. Sa panahon ng kaguluhan, kinakabahang ibinaba ni Max ang kanyang wallet. Nahulog ang kanyang ID card, na nagpapakita ng kanyang pangalan at address. Napansin ng amo, tinitiyak na mahahanap niya siya mamaya. Sa kabila nito, nakatakas ang grupo dala ang pera. Nang maglaon, binalingan ni William si Max, galit na inilantad niya ang kanyang sarili. Napagpasyahan niyang mamatay si Max para protektahan ang grupo. Natarante si Max at tumakbo paakyat sa gusali, ngunit na-corner siya ni William at ng kanyang mga tauhan. Inihagis nila siya sa isang panghalo ng semento, na nagpaplanong burahin ang lahat ng bakas kapag tumigas ang semento. Si Max ay sumisigaw para humingi ng tulong, ngunit hindi nagpakita ng awa si William. Nang gabing iyon, bumalik si Frank sa site para sa overtime na trabaho. Nang makita siya ni William, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na ihagis si Frank sa panghalo ng semento kasama si Max na hindi alam kung sino talaga si Frank. Inaatake nila, ngunit lumalaban si Frank. Dinaig ni Frank ang isa sa mga lalaki at itinapon siya sa semento. Ibinagsak niya si William sa lupa at hiniling na malaman kung ano ang nangyari kay Max. Nagmakaawa si William para sa kanyang buhay, ngunit pinatay siya ni Frank at itinulak siya sa mixer. Sinubukan ng isa pang lalaki na tumakas, ngunit hinabol siya ni Frank at inilabas siya. Nang inalis ang banta, ibinaba ni Frank ang isang lubid at iniligtas si Max. Makalipas ang kalahating oras, ang amo ng mafia at ang kanyang mga tauhan ay nagtipon upang hulihin si Max. Biglang namatay ang mga ilaw, putok ng baril ang sumabog sa dilim. Nang bumalik ang mga ilaw, lahat ng tao ay patay maliban sa amo. Lumabas si Frank na may hawak na baril. Pinatay niya silang lahat para protektahan si Max. Walang pag-aalinlangan, binaril niya ang amo at kalmadong umalis sa basement bago dumating ang mga pulis. Kinabukasan, huminto si Frank sa kanyang trabaho sa konstruksyon at sumakay ng bangka patungong New York. Alam niyang kailangan niyang mawala pagkatapos ng pagdanak ng dugo. Sa kubyerta, lumalabas ang mga alaala ng kanyang mga anak. Naalala niya ang mga pagkakataong nakasakay sila sa kanya upang tamasahin ang tanawin ng New York.
Mabilis na naglaho ang mga alaala, na nagpapaalala sa kanya ng nawala sa kanya. Pagdating niya, huminto si Frank sa isang kape para magkape. Lumapit ang isang waiter at sinabing may tumatawag sa kanya. Tumanggi si Frank noong una dahil walang dapat makaalam na siya ay buhay, ngunit iginiit ng waiter, na nagpapaliwanag na inilarawan siya ng tumatawag ng detalyado. Sa wakas ay sumagot na si Frank. Sa linya, sinabi ng isang misteryosong lalaki na alam niyang si Frank ay isang dating Marine. Sinasabi niyang nagpadala siya ng CD sa bahay ni Frank sa New York. Bagamat si Frank ay nagmamay-ari ng isang bahay doon, ito ay inabandona sa loob ng maraming taon, at ito ang kanyang unang pagkakataon na bumalik. Matapos marinig ito, binayaran ni Frank ang kanyang inumin at lumabas. Sa labas, napansin niya ang isang kaina-hinalang lalaki at sinundan siya hanggang sa isang rooftop. Doon, isang telepono lamang at isang note ang nakita niya na nagsasabing, "Huwag kang mabaygo." Nang gabing iyon, nakaupo si Frank sa kanyang bahay at pinapatugtog ang CD na ipinadala ng misteryosong tumatawag. Sa screen, nakikita niya ang footage ng kanyang sarili bilang isang Marine na nagpapahirap sa isang bilanggo. Nagulat siya, nagsimula siyang magtanong kung sino ang lalaking ito at kung paano niya nakuha ang gayong ebidensya. Kinabukasan, binisita ni Frank si Curtis at sinabi sa kanya ang tungkol sa tawag sa telepono, CD, at nakatanim na telepono. Pinayuhan siya ni Curtis na makipag-ugnayan sa kanilang dating impormante, na maaaring mas nakakaalam tungkol sa pagkakakilanlan ng lalaki. Nang maglaon, nagbalat kayo si Frank bilang isang pulubi. Isang babae ang nagbibigay sa kanya ng pera at kinilala niya ito bilang si Karen ang impormante. Natigilan siya nang makita itong buhay sa paniniwalang namatay na siya. Hiniling sa kanya ni Frank na dalhin siya sa kanyang tahanan. Sa kanyang bahay, binalaan ni Frank si Karen na huwag ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Hiniling niya sa kanya na i-trace ang misteryosong telepono at kung makakita siya ng anumang bagay na magsenyas sa kanya sa pamamagitan ng paglalagay ng isang palayok ng bulaklak sa kanyang bintana. Pagkatapos nito, dapat niyang makilala siya sa kanilang karaniwang lugar. Pumayag naman si Karen. Kinabukasan, sinisiyasat ni Karen ang telepono at nakahanap ng pangalan, David Lieberman. Nagtanong siya sa isang kasamahan tungkol sa kanya at nalaman na siya ay isang analyst ng NSA at sanay na hacker na opisyal na iniulat na patay matapos barilin ng isang hepe ng pulisya. Sa impormasyong ito, pinasalamatan ni Karen ang kanyang kasamahan at kalaunan ay nakilala niya si Frank. Ginagamit niya ang signal ng flower pot gaya ng napagkasunduan. Sa kanilang pagpupulong, ipinaliwanag ni Karen na si David Lieberman, na kilala rin bilang Micro, ay inakusahan ng pagtagas ng mga lihim ng militar ng US bago siya namatay noong isang taon. Inabot niya kay Frank ang isang file na naglalaman ng background ni David. Kinabukasan, binisita ni Frank ang bahay ni David. Sinadya niyang mabangga ang sasakyan ng asawa ni David na ikinakonsensya nito. Dinala siya nito sa loob para gamutin ang mga sugat nito. Habang nasa loob, nagtanong si Frank tungkol kay David. Iginiit niya na ang kanyang asawa ay pinatay noong nakaraang taon ng hepe ng pulisya. Magalang na nakikinig si Frank, ngunit nagdududa sa kanyang sinasabi. Sa totoo lang, buhay si David at lihim na pinagmamasdan si Frank mula sa malayo. Nagtatago siya sa isang lihim na lokasyon. Pinapanatili maging ang kanyang asawa na hindi alam ang kanyang kaligtasan. Bagamat nag-aalala tungkol sa kaligtasan ng kanyang pamilya pagkatapos na lumapit si Frank sa kanilang tahanan, naniniwala si David na hinding-hindi sasaktan ni Frank ang mga babae o bata. Ang kanyang tunay na intensyon ay hindi upang labanan si Frank, ngunit upang kunin siya bilang isang kaalyado. Samantala, nagpa siya si Frank na baguhin ang kanyang hitsura. Matapos mag-ahit ng kanyang balbas at maggupit ng kanyang buhok, siya ay tumungo sa bahay ng hepe ng pulisya, ang lalaki ay nabalitang binaril si David. Sa sandaling siya ay dumating, ang pinuno ay naglulunsad ng isang pag-atake at isang malupit na labanan ay nagsisimula. Dinaig siya ni Frank at itinali siya sa isang upuan. Hinihiling niyang malaman kung bakit binaril ng pinuno si David at kung totoong patay na si David. Sa halip na sumagot, nakuha ng hepe ang isang baril at itinutok ito kay Frank. Nang tanggalin niya ang maskara ni Frank, natigilan siya nang makilala siya bilang dating Marine. Ang baril ay lumabas na walang laman, na nagbibigay kay Frank ng pagkakataong kontrolin muli. Hindi kailanman sinadya ni Frank na patayin ang pinuno, ngunit kapag nalantad ang kanyang pagkakakilanlan, wala siyang pagpipilian. Pagkalipas ng 2 oras, naging headline sa news ang pagkamatay ng hepe. Isang detective na nagngangalang Dina at ang kanyang partner ang nakatalaga sa kaso. Kinabukasan, tahimik na kumakain si Frank sa isang kafe. Tinawag siya ni David at iginiit na hindi siya kaaway. Tumanggi si Frank na maniwala sa kanya, nagbabala na kung pinahahalagahan ni David ang kanyang pamilya, dapat siyang lumayo. Sinabi niya kay David na makipagkita sa kanya ng gabing iyon at ipaliwanag ang lahat. Pumayag si David sa kondisyon na hindi sasaktan ang kanyang pamilya. Nang gabing iyon, sinundan ni David ang kanyang GPS sa isang sementeryo. Pagdating sa sarili niyang peking libingan, hinihintay niya si Frank, ngunit hindi kailanman lumitaw si Frank. Nabigo, bumalik si David sa kanyang hideout, hindi alam na nakatago si Frank sa kanyang trunk ng kotse.
Pagdating sa loob, tinambangan siya ni Frank at nawala ng malay. Nagising si David na nakatali sa isang upuan, nagpanik, iginiit niyang hindi siya banta at gusto lang niyang makatrabaho si Frank. Hinihingi ni Frank ang mga sagot tungkol sa nakaraan ni David at kung paano niya alam ang tungkol sa kanya. Biglang tumunog ang alarm. Ipinaliwanag ni David na nabigo siyang ipasok ang kanyang security code at ang lugar ay sasabog sa loob ng 3 minuto kung hindi ito ititigil. Pinalaya ni Frank ang isang kamay niya, na nagpapahintulot sa kanya na i-disable ang system. Kapag naka-off ang alarm, ipinaliwanag ni David ang lahat. Sinabi niya na siya ay isang analyst ng NSA na nakatalaga sa Afghanistan na sumusubaybay sa mga tropang Amerikano, kabilang ang unit ni Frank. Sa panahong iyon, natuklasan niya ang katibayan na si Colonel Ray, ang commander ni Frank, ay lihim na nakikipagtulungan sa isang general ng Afghan. Magkasama, ginamit nila ang digmaan upang itago ang mga armas at deal sa droga. Sinubukan ni David na ilantad ang katotohanan. Pero pagbalik niya sa Amerika, binansagan siya ng pulis na sinungaling. Binaril pa siya ng hepe ng pulis kaya napilitan siyang magtago. Naniniwala ang sarili niyang pamilya na patay na siya. Ibinunyag ni David na nakipagtulungan si Colonel Ray sa pulisya upang patahimikin siya, at ipinakita niya kay Frank ang patunay na si Ray ay responsable din sa pagpatay sa asawa at mga anak ni Frank. Ito ang dahilan kung bakit umabot si David, umaasang maaari silang magkaisa laban sa kanilang karaniwang kaaway. Ang paghahayag ay nag-trigger sa mga alaala ni Frank sa kanyang mga misyon sa Afghanistan sa ilalim ni Colonel Ray, lalo na ang mga pagkakataong ibinahagi niya sa kanyang malapit na kaibigan na si Billy. Sa isa sa mga misyon na iyon, inutusan ni Colonel Ray sina Frank, Billy, at ang kanilang unit na salakayin ang isang base ng terorista. Isang matinding putukan ang sumunod at kahit na inalis ni Frank at ng kanyang mga tauhan ang lahat sa loob, pinagalitan siya ni Ray. Dahil sa galit, binatukan ni Frank si Colonel Ray, na iniwang bulag ang isang mata nito. Bilang resulta, pinalabas si Frank mula sa militar at ipinadala sa bilangguan. Habang naglilingkod sa kanyang sentensya, nalaman niyang pinatay ang kanyang asawa at mga anak. Pagkatapos ay tumakas siya at nagtago hanggang sa maniwala ang mundo na siya ay patay na. Kumbinsido na si Colonel Ray ang nag-orkestra sa pagpatay sa kanyang pamilya upang maghayganti sa pagkawala ng kanyang mata, ginawa siyang pinakapuntirya ni Frank. Mula sa puntong ito, sumang-ayon si Frank na makipagtulungan kay David, ngunit sa ilalim lamang ng isang kondisyon na ang lahat ng kasangkot ay dapat mamatay. Magkasama, nagsimula silang magplano ng kanilang misyon. Kinabukasan, ginamit ni David ang kanyang mga kasanayan sa pag-hack upang tumuklas ang impormasyon tungkol sa paparating na kasunduan sa armas ng Greek Mafia. Hinala niya ang bumibili ay si Colonel Ray. Nagpa siya sina Frank at David na harangin ang truck na may dalang mga armas bago ito makarating sa kanya. Samantala, si Billy, ang dating kasamahan ni Frank, ay naging pinuno ng Anvil, isang pribadong grupo ng militar na nilikha upang suportahan ang hukbo. Bago pa lang ang grupo at kulang sa mga sundalo, kaya si Billy na nagre-recruit ng mga bagong miyembro para bumuo ng kanyang hanay. Kasabay nito, nakikipagpulong si Detective Dina at ang kanyang partner sa matataas na opisyal ng pulisya upang pag-usapan ang pagpatay sa hepe ng pulisya. Dahil hindi pa rin nakikilala ang pumatay, itinuturing ito ng mga opisyal na isang prioridad, ngunit hinimok sila ni Dina na ipagpaliban ang kaso. Ipinaliwanag niya na ang isang mas kagyat na banta ay nagbubukas, isang pakikitungo sa armas na kinasasangkutan ng Greek Mafia na naka-schedule para sa mismong gabing iyon. Bagamat hindi ibinunyag ng kanyang source ang pagkakakilanlan ng mamimili, iginiit niya na dapat silang kumilos ng mabilis. Sumang-ayon ang mga opisyal at inatasan siya na manguna sa pagsalakay. Samantala, sina Frank at David ay gumagawa na ng kanilang sariling mga paghahanda para sa parehong deal. Nagpaplanong i-hijack ang truck ng mafia, itinuro ni David na kakailanganin nila ng isang mabilis na sports car upang maalis ito. Naalala ni Frank ang isang lokal na gang na nag-iimbak ng mga ninakaw na sasakyan at alam kung saan eksaktong mahahanap ang isa. Sa hideout ng gang, pinahihirapan ng mga miyembro ang 2 tao habang nakaupo sa malapit ang ilang sports car. Pumasok si Frank na may hawak na granada at binalaan silang huwag barilin. Hindi nila siya pinansin at nagpaputok, na pinilit na gumanti si Frank. Dahil sa daming ngunit walang humpay, pinapatay niya silang lahat. Nang matapos ang laban, tinawagan niya si David, na naghihintay sa labas, at sinabihan siyang pumili ng sasakyan. Pumili si David ng pula, at sabay silang umalis. Nang ligtas ang sasakyan, inilunsad nila ang kanilang misyon. Ang gawain ni Frank ay kontrolin ang truck habang ginagambala ni David ang pagtugon ng pulisya. Alam na si Detective Dina ay nagtatarget din sa mafia, si David ay nakipag-hack sa mga komunikasyon ng pulisya, na iniwan ang mga opisyal na hindi makapag-coordinate. Kinuha ni Frank ang truck, iniligtas ang 2 hostage sa loob, at pagkatapos ay pinalitan si David ng mga sasakyan. Nalilito sa blackout, nabigo ang mga pulis na pigilan sila. Maya-maya, may humahabol na isa pang sasakyan. Si Detective Dina, sinubukan ni Frank na iwasan siya, ngunit nagpatuloy ang pagtugis hanggang sa pinara ni David ang kanyang kotse gamit ang isang truck, na nagpahinto nito.
Inutusan ni Frank si David na dalhin ang truck pabalik sa kanilang base habang nakikipag-usap siya kay Dina. Hinayla siya nito mula sa sasakyan niya ilang segundo bago ito sumabog. Bagamat nakikita niya ang kanyang mukha sa pamamagitan ng kanyang kumukupas na paningin, iniligtas niya ang kanyang buhay, na sinasabi sa kanya na lumayo sa kanyang landas. Makalipas ang 2 araw, nagising si Dina sa ospital. Maliit ang kanyang mga pinsala, at siya ay pinalaya sa parehong araw. Dahil sa pagkabalisa sa kanyang nakita, iniisip niya kung ang lalaking nagligtas sa kanya ay si Frank Castle, isang marine na pinaniniwala ang patay ng maraming taon. Samantala, sinuri ni na Frank at David ang mga ninakaw na armas at pinag-usapan ang kanilang susunod na hakbang. Sa ngayon, hindi pa sila makakakilos dahil hindi pa alam ang lokasyon ni Colonel Ray. Kinabukasan, bumalik sa tungkulin si Dina, na hindi pa rin naaayos sa kanyang mga hinala tungkol sa kaligtasan ni Frank. Determinado na alisan ng takip ang katotohanan, hinanap niya si Karen, ang pinagkakatiwalaang impormante ni Frank at dinala siya sa istasyon para tanungin. Sa loob ng kanyang opisina, direktang pinindot ni Dina si Karen tungkol kay Frank, ngunit mahinahong iginiit ni Karen na patay na siya sa loob ng maraming taon. Kahit anong pilit ni Dina na tanungin siya, ayaw magsalita ni Karen. Napagtantong wala na siyang mapapala, at ubiling binitawan siya ni Dina. Pagkatapos, sinabi ni Dina sa kanyang kapareha na gusto niyang imbestigahan pa si Frank. Ang kanyang kapareha ay naging bigo, na nangangatuwiran na ang isyu ay hindi nauugnay kumpara sa kanilang nabigong misyon laban sa Greek Mafia. Sinundan siya ni Dina at ipinaliwanag na iniligtas siya ni Frank mula sa pagsabog ng sasakyan at binalaan siya na huwag makialam. Naniniwala siya na ang paghahanap sa kanya ay magbubunyag din kung sino ang pinaplano ng mafia na makipagpalitan ng mga armas. Tinanggihan ng kanyang kapareha ang kanyang teorya at umalis. Samantala, sinusuri ni na Frank at David ang lumang video ng militar na nagpapakita ng pagpapahirap ni Frank sa isang bilanggo. Sa footage, nakita ni Frank ang kanyang dating kasamang si Gunner. Napagtatanto na maaaring alam ni Gunner kung nasaan si Colonel Ray. Nagpasya si Frank na bisitahin siya sa kanyang tahanan sa malalim na kagubatan. Lumipat ang eksena kay Colonel Ray, na ngayon ay isang direktor ng CIA. Nalaman niya na si Frank ay buhay at responsable sa pag-hijack sa truck ng sandata ng Greek Mafia. Bilang tugon, inutusan ni Ray ang mga mersenaryo na tugisin siya. Di nagtagal, nagtungo sina Frank at David sa kagubatan. Naghihintay si David sa kotse habang si Frank ay patuloy sa paglalakad. Lumapit siya sa isang bahay na pinaniniwalaan niyang pag-aari ni Gunner, na nakasalubong lamang ng isang palaso. Pinutol ito ni Frank at sinigaw ang pangalan ni Gunner. Ibinaba ni Gunner ang kanyang pana, humihingi ng paumanhin at ipinaliwanag na naisip niya na si Frank ay isang nanghihimasok. Bago makasagot si Gunner, dumating ang mga mersenaryo na ipinadala ni Ray at nagpaputok, isang labanan ang sumiklab. Naglunsad si David ng drone para gabayan si Frank habang sinusubaybayan ni Ray ang laban mula sa kanyang laptop. Pinatay ni na Frank at Gunner ang ilang umaatake, ngunit binaril si Gunner ng 2 beses at bumagsak. Nagtago sila sa likod ng isang malaking bato habang binabalaan sila ni David tungkol sa 2 pang kaaway na paparating. Sa kanyang patnubay, inalis ni Frank ang mga huling sundalo. Tinutugunan ni Frank ang body camera ng kalaban, na nangakong hahabulin si Colonel Ray. Sinubukan niyang dalhin ang sugatang Gunner sa kaligtasan, ngunit tumanggi si Gunner, iginiit na gusto niyang mamatay sa kagubatan. Habang nakikipagpunyagi si Frank laban sa lason mula sa sugat ng palaso, ang kanyang lakas ay kumukupas, at siya ay bumagsak. Nagmamadaling pumasok si David, kinaladkad siya papunta sa kotse, at pinalaya sila sa kagubatan. Nang tuluyang magkamalay si Frank, natagpuan niya ang kanyang sarili sa hideout ni David, na sugatan pa rin ng husto. Sa lalong madaling panahon, ang sakit ay nanaig muli sa kanya, at siya ay nahimatay, na iniwan si David na walang pagpipilian kundi humingi ng tulong kay Curtis, ang dating kaibigan ni Frank. Dumating si Curtis at inalis ang palaso sa dibdib ni Frank. Gamit ang kanyang medikal na pagsasanay mula sa militar, nagawa niyang gamutin ang sugat. Bago umalis, binalaan siya ni David na huwag ibunyag ang lokasyon ng taguan sa sinuman. Makalipas ang 1 oras, nagkamalay si Frank at nagtanong tungkol kay Gunner. Ipinaliwanag ni David na patay na si Gunner at naiwan ang kanyang katawan sa kagubatan. Nananatiling tahimik si Frank, nababahala na namatay si Gunner nang hindi inihayag ang lokasyon ni Colonel Ray. Samantala, dumating si Detective Dina at ang kanyang kasama sa pinangyarihan ng krimen sa kagubatan. Hinala ni Dina ang pagkamatay ni Gunner ay nauugnay kay Frank. Nangongolekta siya ng sample ng dugo para sa karagdagang pagsusuri. Kinabukasan, nakilala ni Dina si Billy, ang dating kasamahan ni Frank. Tinatanong niya kung alam niyang buhay si Frank. Nagulat si Billy, na naniwala na namatay si Frank ilang taon na ang nakalilipas. Nagtataka, pinipilit niya ang mga detalye. Ipinaliwanag ni Dina na iniligtas siya ni Frank mula sa isang pagsabog ng kotse at ang DNA mula sa sample ng dugo ay nagpapatunay na siya ay nakaligtas. Natigilan, pumayag si Billy na tulungan si Dina na subaybayan siya. Kalaunan, binisita ni Billy si Curtis para pag-usapan si Frank.
Nagkunwaring walang alam si Curtis, bagamat sa loob-loob niya ay gamaan ang pakiramdam niya na buhay pa si Frank. Pagkatapos, tumungo siya sa hideout ni David at binalaan si Frank na nasa panganib ang kanyang lihim. Alam na ni Dina at Billy ang totoo. Iminungkahi ni Curtis na makipagkita kay Frank si Billy at hilingin sa kanya na manahimik. Nang sumunod na araw, nakilala ni Frank si Billy sa isang pantalan. Si Billy ay natigilan ngunit tuwang-tuwa nang makita siyang buhay. Nagyakapan sila, at ipinahayag ni Billy ang kanyang kalungkutan sa pagkawala ng pamilya ni Frank. Ipinaliwanag niya na pinamumunuan na niya ngayon ang Anvil, isang organisasyong suportado ng militar, at inaanyayahan niya si Frank na sumali, na sinasabi na ang kanyang mga kasanayan ay magiging napakahalaga. Tumanggi si Frank, na nilinaw na ang tanging layunin niya ay ang manghuli kay Colonel Ray, ang lalaking responsable sa pagkamatay ng kanyang pamilya. Tinanggap ni Billy ang sagot at nangakong ilihim ang kaligtasan ni Frank. Gayunpaman, noong gabing iyon, lihim na nakilala ni Billy ang isang lalaki sa loob ng kotse. Ang lalaki ay walang iba kundi si Colonel Ray. Napag-alaman na si Billy ay nagtatrabaho sa kanya sa lahat ng panahon at agad niyang ipinagkanulo si Frank sa pamamagitan ng pagpapaalam kay Ray na si Frank ay buhay at hinahanap siya. Si Ray, na alam na ang sitwasyon, ay mahinaong sinabi na siya ay unang hampasin at hahabulin si Frank. Kinabukasan, nagsasanay si Frank sa hideout ni David. Habang nag-eehersisyo, naalala niya na si Ray ay may isang pinagkakatiwalaang kanang kamay na nagngangalang Ben. Kumbinsido na alam ni Ben ang lokasyon ni Ray, nagpa siya si Frank na tanungin siya. Siya at si David ay nagpaplano ng misyon kasama si Frank na papasok sa bahay ni Ben habang si David ay sinusubaybayan mula sa labas. Samantala, bumisita si Billy sa opisina ni Dina. Umaasa si Dina na mayroon siyang impormasyon tungkol kay Frank, ngunit nagsisinungaling si Billy at sinasabing walang alam. Itinatago niya ang katotohanan dahil kapag nahanap ni Dina si Frank, maaaring malantad ang mga krimen ni Ray. Bumalik sa bahay ni Ben, pumasok si Frank sa loob at nahuli si Ben, hinawakan siya sa leeg. Binugbog niya ito at hinihingi ang address ni Ray. Sa takot, binigay ito ni Ben. Kasabay nito, binalaan ni David si Frank sa pamamagitan ng earpiece na may paparating na 4 na mersenaryo. Sinabi niya kay Frank na umalis, ngunit pinili ni Frank na lumaban. Pinatay ni Frank ang 3 sa mga umaatake, ngunit binaril ng huli. Nasugatan, tumakas siya sa isang lagusan at nakatagpo ng isa pang sundalo. Binalaan siya ni Frank na tumayo, ngunit itinutok ng lalaki ang kanyang baril. Unang bumaril si Frank, pagkatapos ay nagmamadaling pumunta sa kotse ni David, at sabay silang tumakas. Kinabukasan, nagtipon sina Ray, Billy, at Ben sa bahay ni Ray. Sinabi ni Ben na inatake siya ni Frank, ngunit itinanggi niyang ibigay ang address. Inihatid siya ni Billy sa isa pang silid kung saan natagpuan ni Ben ang kanyang kasintahan na patay na. Napagtanto kung ano ang darating, nagpanik siya. Sa utos ni Ray, sinaksak siya ni Billy hanggang sa mamatay, alam niyang pinagtaksilan niya sila. Samantala, pumwesto si Frank sa labas ng bahay ni Ray gamit ang isang sniper rifle. Nang si Ray ay lumalapit sa bintana, nagpaputok si Frank, ngunit nabigo. Umaalingaw-ngaw ang mga alarma, bumaha ang mga ilaw sa lugar, at unti-unting nakatakas si Frank. Nang sumunod na araw, nahak ni David ang mga file ng CIA at natuklasan ang dahilan sa likod ng hindi mahawak ang katayuan ni Ray. Sa kanilang pagkabigla, nalaman ni Frank at David na si Ray ay bumangon upang maging pinuno ng CIA, na nagpapaliwanag kung bakit ang bawat pagtatangka na maabot siya ay nabigo. Samantala, nakilala ni Colonel Ray si Billy at inutusan siyang patayin si Frank. Nagbabala siya na ang pag-iiwan kay Frank na buhay ay maglalagay sa kanilang lahat sa panganib. Inamin ni Billy na hindi niya kayang harapin si Frank ng mag-isa, kaya inutusan siya ni Ray na gumamit ng mga sundalo ng Anvil para sa misyon. Kasabay nito, si David ay malakas uminom at nagmumungkahi na magtrabaho si Frank kay Detective Dina. Tumanggi si Frank, iginiit na hindi niya maaaring ipagsapalaran na ilantad ang katotohanan na siya ay buhay pa. Nang maglaon, tinipon ni Billy ang 4 sa pinakamahusay na Anvil. Nag-alok siya sa kanila ng malaking halaga para sa isang lihim na misyon upang manghuli kay Frank at sinabi sa kanila na siya mismo ang mangunguna sa misyon. Kinabukasan, sinugod ni Billy at ng kanyang team ang pinaniniwalaan nilang hideout ni Frank. Sa halip, nagkamali silang umatake sa shooting range ni Detective Dina. Isang matinding labanan ang sumiklab sa pagitan ng pangkat ni Billy at ng unit ni Dina. Sinubukan niyang tumakas, ngunit na-corner siya ng kasama ni Dina. Nang matanggal ang kanyang maskara, sinaksak ni Billy ang opisyal hanggang mamatay at tumakas. Ilang sandali pa, dumating si Dina at nakitang patay na ang kanyang kinakasama. Napapaluhod siya sa kalungkutan. Pagkalipas ng 2 araw, nanunood, sina Frank at David mula sa isang rooftop habang sinusundan nila ang isang lalaking pinaghihinalaan nilang konektado kay Ray. Biglang sumabog ang kalapit na gusali. Ang bomber ay ipinahayag na isang binatilyo na nagngangalang Louis. Pagkatapos ay sumulat siya ng isang liham na nagbabanta sa pulisya ng US, na sinisisi sila sa pagpapakulong sa kanyang ama, na pinaniniwalaan niyang inosente. Nang gabing iyon, bumisita si Curtis sa bahay ng kanyang kapitbahay matapos mapansin na ilang araw na siyang hindi nakikita.
Sa loob, nakita niyang patay na ang lalaki. Lumabas si Luis mula sa mga anino, na inihayag ang kanyang sarili bilang ang pumatay. Hinihiling ni Curtis na malaman kung sino siya at kung bakit siya naroroon, ngunit umatake si Luis nang hindi sumasagot. Sanay sa pakikipaglaban, mabilis niyang nadaig si Curtis. Samantala, patuloy na sinusubaybayan ni Frank at David ang sospek sa pambobomba. Kinilala ni David ang umaatake bilang si Luis at natuklasan ang ilang posibleng mga address. Habang nagmamadaling lumabas si Frank, tumawag si David para i-redirect siya, ipinaliwanag na humingi ng tulong si Curtis sa bahay ng kanyang kapitbahay. Sa pagtitiwala sa kahilingan ni Curtis, nagbago ng kurso si Frank at tumungo doon. Pagdating niya, natakot siya nang makita si Curtis na binugbog at nakatali sa isang bomba. Binigyan niya siya ng tubig at tinanong kung may pananagutan si Luis. Kinumpirma ni Curtis ngunit hindi alam kung saan nagtatago si Luis. Biglang tumunog ang teleponong nakakabit sa bomba. Sagot ni Frank at nagsalita si Luis mula sa malayo, pinapanood siya. Hinihiling ni Frank na malaman kung bakit ginagawa ito ni Luis. Sinabi ni Luis na siya ay tulad ni Frank, na nakikipaglaban para sa hustisya sa kanyang sariling paraan. Tinanggihan ni Frank ang paghahambing, na sinasabi sa kanya na hindi sila magkatulad. Sinabi ni Frank na hindi niya kailanman sinasaktan ang mga inosente, habang si Luis ay kumukuha ng mga hostage. Na isang gawa ng isang duwag. Hindi mapakali, ibinaba ni Luis ang tawag. Makalipas ang 5 minuto, tumawag ulit si Luis. Sa pagkakataong ito, gusto daw niyang makatrabaho si Frank. Tumanggi si Frank, sinabing hindi siya papanig sa isang terorista. Hinahamon pa niya si Luis na pasabugan ang bomba, na nagpapaalala sa kanya na siya at si Curtis ay mga marine na hindi natatakot mamatay. Napailing, nawalan ng kumpiyansa si Luis at inutusan si Frank na putulin ang puting kawad. Mabilis na ginawa ni Frank, dinasarmahan ang bomba at iniligtas si Curtis. Ilang sandali pa ay dumating na ang mga pulis. Tumakas si Frank ngunit na-corner siya ng isang opisyal. Lumaban siya, ninakaw ang kotse ng opisyal, at tumakas. Samantala, nakilala ni David si Dina sa isang kafe. Sinabi niya sa kanya na si Colonel Ray, ngayon ay pinuno ng CIA, ay corrupt. Nagtatrabaho si Ray sa mafia, trafficking ng mga armas at droga, at siya ang responsable sa pagpatay sa pamilya ni Frank. Habang nag-uusap sila, ang mga nagbabagang balita ay nagpapakita ng mukha ni Frank sa telebisyon. Nahuli siya sa kamera sa kanyang pagtakas. Ngayon alam na ng pulis na buhay siya. Kinabukasan, nagdiskay si Luis bilang isang empleyado ng Anvil at pumasok sa kanilang opisina na may dalang bomba. Itinanong niya ito malapit sa silid kung saan ini-interview ni Karen ang isang senador. Pinasabog niya ang aparato, pumatay ng maraming tao. Nakaligtas si Karen, ngunit pumasok si Luis, binaril ang iba. Maya-maya ay dumating si Frank, ngunit hindi makakilos dahil nagbanta si Luis na papatayin si Karen at pasabugan ang sarili. Kinaladkad siya ni Luis, binyantaan ang mga gwardya ng Anvil na nag-aalangan na pigilan siya. Hinayaan nila siyang umalis. Sinubukan ni Frank na sundan gamit ang ibang ruta ngunit naharang ni Dina na tinutukan siya ng baril. Sinabi niya sa kanya na ibaba ang kanyang sandata, iginiit na hindi siya ang kaaway at hinahabol niya si Luis upang iligtas si Karen. Tumanggi si Dina at inutusan siyang sumuko. Lumapit si Frank, sinabihan siyang barilin kung hindi siya naniniwala sa kanya. Bago pa makakilos ang dalawa, biglang nagpaputok si Billy. Pinipilit sila ng pananambang na magkalat at si Frank ay nakatakas sa ibang direksyon. Ngayong sigurado na si Billy ay nagtaksil sa kanya at sumali kay Colonel Ray, si Frank ay tumulak patungo kay Luis. Si Luis ay nadidismaya habang naghahanap siya ng pagtakas. Lumapit si Frank at sinubukan siyang pakalmayan. Nag-aalok na magtulungan kung palayain niya si Karen. Isang distraction lang ang offer dahil lihim na pinuputol ni Karen ang puting wire sa bomb vest ni Luis. Kapag natapos na siya, nagsara si Frank at kumalas si Karen. Pagkatapos ay ikinulong ni Luis ang sarili sa loob ng isang maliit na silid, muling ikinonekta ang wire, at nag-trigger ng napakalaking pagsabog na ikinamatay niya. Nagkunwari siyang hostage si Karen sa loob ng elevator para hindi makialam ang mga pulis. Pagdating sa loob, umakyat siya sa tuktok na hatch at dumulas. Bago umalis, binalaan niya si Karen na manatiling ligtas at maghiwalay sila ng landas. Makalipas ang ilang oras, bumalik si Frank sa hideout ni David at ginagamot ang kanyang mga sugat. Ipinaliwanag ni David na nakilala na niya si Dina at sinabi sa kanya ang tungkol sa mga krimen ni Colonel Ray. Idinagdag ni Frank na ang kanilang mga kaaway ngayon ay hindi lamang si Ray, kundi pati na rin si Billy, na pumanig sa kanya. Samantala, nasa bahay ang asawa at mga anak ni David nang may dumating na pulis. Lihim siyang isa sa mga tauhan ni Ray at sinusubukang agawin ang mga ito. Lumalaban siya, ngunit kinuha ng isa pang opisyal ang kanyang anak na hostage. Nahuli nila siya at ang lalaki habang ang anak na babae ni David ay namamahala upang makatakas sa likod ng pinto. Natuklasan ni David ang pagkidnap sa pamamagitan ng kanyang CCTV feed sa bahay. Hinimok siya ni Frank na manatiling kalmado, na itinuturo na ang mga lalaki ay nagtatrabaho para kay Ray. Napansin din nila sa footage na nakatakas ang anak na babae ni David.
Nakipag-ugnayan sa kanya si Frank at sinabi sa kanya kung saan siya magtatago. Pagkatapos ay pinapunta niya si David upang kunin siya at ihatid kay Dina para sa proteksyon. Sabay hawak ni Ray at Billy ang asawa at anak ni David sa isang bodega. Inanunsyo nila na makakalaya lamang ang mga hostage kung susuko sina Frank at David. Bago pa makakilos si Frank, inatake ng mga tauhan ni Ray ang hideout. Lumaban si Frank at pinatay silang lahat, nag-iwan ng isang nakaligtas. Tinanong niya ang lalaki tungkol sa pamilya ni David, ngunit iginiit ng bihag na wala siyang alam. Pinaandar siya ni Frank at kinuha ang kanyang telepono. Tinawag ni Frank si Billy at sinabi sa kanya na nabigo siya na pinili niyang pumanig kay Colonel Ray. Inamin ni Billy na ginawa niya ito para sa pera at kapangyarihan, pagkatapos ay nagmumungkahi ng isang kalakalan, sina David at Frank, kapalit ng asawa at anak ni David. Tinanggap ni Frank at inayos nilang magkita kinabukasan. Kinabukasan, dumating sina Frank at David sa exchange site. Binabalaan ni Frank si David na manatiling kalmado anuman ang sabihin ni Billy. Hindi nagtagal, huminto ang isang kotse kasama ang asawa at anak ni David. Habang si Billy ay pumwesto sa rooftop na may sniper rifle. Tawag ni Billy at inutusan silang maglakad patungo sa sasakyan. Sumusunod sila. Ang pamilya ni David ay pinalaya at lumayo, ngunit si Frank ay nahuli ng mga tauhan ni Billy. Nang subukan nilang sunggaban din si David, biglang dumating si Dina at ang kanyang team. Isang putok ng baril ang sumabog. Si David ay binaril habang si Frank ay kinuha ng mga sundalo ni Billy. Makalipas ang ilang oras, nakakulong si Frank sa hideout ni David, na ngayon ay nasa ilalim ng kontrol ni Billy. Inakusahan siya ni Billy ng paglabag sa kanilang kasunduan sa pamamagitan ng pagtawag sa puwersa ni Dina. Itinanggi ito ni Frank, na nagmumungkahi na maaaring si David ang nakipag-ugnayan sa kanya. Pagkatapos ay tinanong niya si Billy kung sangkot siya sa pagpatay sa kanyang asawa at mga anak. Inamin ni Billy na siya nga, sinabing ang perang inaalok ay napakalaki para tanggihan. Sa opisina ni Dina, si David ay nahayag na buhay dahil sa isang bulletproof vest. Siya ay muling nakikipagkita sa kanyang asawa at mga anak na hindi nasaktan. Samantala, dumating si Colonel Ray sa hideout at brutal na pinahirapan si Frank. Habang binubugbog, tumunog ang computer alarm ni David dahil hindi na ilagay ang security code. Hinalag ni Billy ang isang kamay ni Frank at inutusan siyang pigilan ito. Sumunod si Frank, ngunit sa proseso, lihim siyang kumuha ng kutsilyo at sinaksak si Ray sa balikat. Bago niya matapos ang trabaho, nakabawi si Ray at pinigilan siya, na nagpapahintulot kay Ray na magpatuloy. Walang awa na pinalo ni Ray si Frank at naghahanda na dukutin ang kanyang mga mata. Sa wakas ay nagawa ni Frank na palayain ang kanyang sarili at inatake si Ray ng buong lakas. Natuyo at dumudugo, bumagsak si Frank. Sinubukan ni Billy na tapusin siya, ngunit dumating sa tamang oras ang team ni na David at Dina. Binaril ni Dina si Billy, ngunit nakatakas siya. Nagmamadali si David para tulungan si Frank. Makalipas ang 30 minuto, dinala si Frank sa isang doktor at nakaligtas pagkatapos ng paggamot. Sa mga sumunod na araw, unti-unti siyang gumaling kasama sina David at Dina sa tabi niya. Nang gumaling, nagpasalamat siya sa kanilang dalawa. Sinabi sa kanya ni Dina na maaari na siyang mabuhay ng malaya, ngunit sinabi ni Frank na mayroon pa rin siyang hindi natapos na gawain kay Billy. Humihingi siya ng permiso sa kanya na sundan siya. Alam kung gaano kadelikado si Billy. Pumayag si Dina. Samantala, nagising si Curtis sa bahay upang matagpuan si Billy na nakatutok sa kanya ng baril. Iginiit ni Curtis na wala silang alitan at nag-aalok na magtimpla ng kape para makapag-usap sila. Pinapanatili ni Billy na nakataas ang kanyang sandata at hinihiling na malaman kung bakit hindi sinabi ni Curtis sa kanya na buhay si Frank. Inabot sa kanya ni Curtis ang kape. Biglang isang putok ang tumunog. Si Frank ay nakatutok kay Billy ngunit sumablay, sa halip ay tinamaan si Curtis sa balikat. Tinawag ni Frank ang telepono ni Curtis at hiniling na makipag-usap kay Billy. Hinahamon siyang makipagkita sa gabing iyon at tapusin ang mga bagay. Nang gabing iyon, magkaharap sila sa napagkasunduang lokasyon, parehong handa sa hindi maiiwasang laban. Bago ito magsimula, dumating si Dina, na sinusubaybayan ang mga galaw ni Frank, sa pinangyarihan. Unang nagpaputok si Frank, at sumiklab ang labanan sa pagitan ng dalawang dating Marines. Matindi ang laban. Sinubukan ni Dina na pumasok at tulungan si Frank, ngunit binaril siya ni Billy at siya ay bumagsak. Pagkatapos ay nagpatuloy sina Frank at Billy sa isang brutal na pakikibaka. Sa huli, pinili ni Frank na huwag siyang patayin. Sa halip, pinasama niya ang mukha ni Billy, na tinitiyak na magdurusa siya sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Pagkatapos ng laban, isinugod ni Frank si Dina sa ospital. Pagkalipas ng 2 araw, nagkamalay siya at nagsimulang gumaling. Sa parehong oras, binisita ng direktor ng CIA si Frank at binigyan siya ng parangal para sa paglalantad sa katiwalian ni Colonel Ray. Kinabukasan, muling nakasama ni David ang kanyang asawa at mga anak. Sa wakas ay maaari na silang mabuhay ng malaya. Samantala, binisita ni Frank si Curtis. Sinabi niya sa kanya ang tungkol sa kanyang plano na bumuo ng isang bagong organisasyon na nakatuon sa paglaban sa krimen at pagprotekta sa mga inosente.
Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa pananood kaibigan.